Mga katanungan, sasagutin, mga alalahanin, lilinawin. Ito ang programang tulay nyo sa serbisyo publiko. Mga kapatid, ako si Chicky Verhel, Sagot Kita. Mga kapatid, 4:10 na po ngayon, no? Napapakinggan nyo kami sa 92.3 Radio 5 True FM. Dito tayo sa Totoo. Live na live po tayo sa Facebook page ng True FM. At tayo ay kasalukuyang nagte-test broadcast sa Signal Channel 19. Ayan. Ngayong Wednesday, makakasama natin ang Department of Social Welfare and Development, no? Tinatawag nating DSWD. Alam na alam po nating lahat ito. Sasagutin nila ang mga concern nyo tungkol sa 4Ps. Kasi maraming may tanong dyan sa 4Ps, marami pa rin nalilito. Hanggang sa puntong to, marami pa pong nalilito. So ngayon po ay masasagot na po ang inyong mga katanungan. Hihingi rin tayo ng update sa food stamp program. Ngayong Mayo kasi magtatapos ang pilot implementation nito, no? Sa July, full implementation na raw yan. Nationwide po yan. So sa buong Pilipinas na po. Baka qualified kang maging beneficiary ng programang yan. So dapat pakinig po tayo. Tutok lang sa Sagot Kita. At syempre, hindi po mawawala ang ating question of the day. Hindi po ba, mga kapatid? So, ang ating question of the day, may problema ka ba sa iyong benepisyo mula sa DSWD? Ito mga kapatid, tandaan po ninyo, mga problema sa mga benepisyo mula sa DSWD, iisipin po natin para po kayo ay pwedeng mag-share, no, dito. Kung may gusto kayong i-share, mag-comment lang sa ating live stream po, mga kapatid. Kung may nais itanong, tumawag sa ating tanungan hotlines. Ito na po, yung mga numero, 8631-5788 or 8631-6674. Ulitin ko lang po mga kapatid, 8631-5788 or 8631-6674. Eto na po tayo. 4:12 na po tayo live sa studio. Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na na-meet ko kanina off-air. Magandang hapon, Asek. Yes, magandang hapon, Ma'am Chicky. Magandang hapon din po sa lahat ng sinusubayban ninyo pong programa. Maraming salamat po, Asek. Kahit naghintay po kayo ng konti sa akin ng ilang minutes, no, kayo ay dumating dito on time. Hindi naman po na traffic. Hindi maulan sa labas. Hindi naman po. Katatapos na ng ulan. So, medyo maluwag na yung daan. Maluwag na. Kasi usually pag Wednesday, mga kapatid, ay maulan talaga yan eh. Ang sinasabi na, meron ako nakausap, yung theory nila, hindi maulan, matraffic ang sinasabi ko. Monday, Tuesday, medyo maluwag ang daan. Pagdating ng Wednesday, traffic na traffic. Ang sinabi dun sa kausap ko, no, ay ang theory daw niya dun ay because yung iba, di ba, iba work from home, tapos office, on-site, off-site yung trabaho nila. Pag Wednesday daw, midweek, ay pinapapasok yung mga empleyado, kaya dumadami yung mga kotse sa daan. So, I don't know if it's the same sa DSWD. Pero Asek, review lang po ulit tayo. Sino-sino ang mga eligible sa 4Ps? At sabihin na rin natin, ano ba ang 4Ps? What does 4Ps stand for? Yes, bago ko po masagutin yung pong nauna yung katanungan, gusto nating linawin at magbigay ng impormasyon kung ano ba itong Pantawid Pamilyang Pilipino program. So the 4Ps is an investment in the human capital, particularly in the education and health of our children beneficiaries. It aims to break the intergenerational cycle of poverty. Dahil sabi nga po, kung mahirap ang mga magulang, magiging mahirap din, no, yung daw kanilang mga anak. So, ano yung kailangan natin gawin? Dapat mag-implement tayo ng mga social protection programs that will protect and promote, of course, yung rights and yung well-being ng ating pong mga kababayan, particularly the poor, the vulnerable, and the marginalized. Oo. Asek, sundot ako ng konti. Pag sinabing intergenerational poverty, para lang maintindihan nila ng mas malinaw sa kanila, no? Pag sinabing intergenerational poverty, ang sinabi nga po ni Asek kanina, yung magulang mahirap, yung mga anak mahirap. So, gusto nating maputol ito. Gusto nating matigil ito. Kung mahirap ang magulang, gusto natin may pag-asa yung mga anak. Tama po? Yes, tama po yan. So, paano po natin mabibreak yung intergenerational cycle of poverty? Kailangan po mamuhunan tayo sa edukasyon at kalusugan, lalong-lalo na po ng mga kabataan. Nang sa gayon, sila ay lumaki at mas mabigyan ng magandang opportunity in the future. So, under the Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinipili po natin yung pinakamamahirap nating mga kababayan. Batay po doon sa National Household Targeting System for Poverty Reduction, which is the listahanan na siya ring
data o datos ng DSWD na nakalap natin in 2019. That's the most recent enumeration na isinagawa natin. So dito sa listahanan, fini-filter o ini-screen natin yung mga households na pinakamahirap pero may anak po na 18 years old pababa. Or at the time of enumeration ay meron pong buntis sa kanila pong pamilya. Okay. Asek Irene, dun sa part na pinakamahirap. Kasi I'm sure ang mga nakikinig sa atin, nanonood sa atin ngayon, tinatanong, paano nyo dinidefine? Paano masasabing pinakamahirap? Parte ba ako sa pinakamahirap? Ano yung definition po doon? Or paano pinipili? At sinasabing, ikaw, isa ka sa mga pinakamahirap. Yes, unang-una, isinagawa natin ang enumeration sa pakikipagtulungan with the Philippine Statistics Authority dahil meron nga pong iniset na poverty threshold. Meron pong binigay na datos ang PSA, gamit din po yung Family Income and Expenditure Survey upang matukoy ano po ba o sino yung mga pamilya na ang kinikita sa isang buwan ay hindi higit sa 10,000 piso. Pag sinabing hindi higit sa 10 piso isang buwan, buong income na yan ng household. Tama po Hindi yan, yung isang tao lang. Buong income na yan. And of course, may bilang din ng mga family members. Dahil nga po, tinitingnan natin kung magkano po ba yung kinikita at magkano rin po yung kanilang ginagastos sa isang buwan. So again, sa pakikipagtulungan sa Philippine Statistics Authority, atin pong natukoy ano yung poverty threshold. At kung sino man po yung mga pamilya na kabilang sa pinakamababang antas or lower than the threshold, sila po yung tinuturing natin na pinakamahihirap. Aside from that, when we did the National Household Targeting System for Poverty Reduction and Enumeration, tiningnan din po natin yung mga observable indicators. Ano po yung observable indicators? Yes, kagaya po ng saan po gawa yung kanilang mga tahanan, gawa po ba sa semento, sa kahoy, sa mga light materials, at tinitingnan din po natin kung meron ba silang mga appliances. Tinitingnan din po natin kung sino yung mga miyembro ng pamilya na nakapag-aral, nakapagtapos, at kung meron din pong nagtratrabaho sa kanilang mga respective families. So yun po ilan sa mga indicators na tinitingnan natin para ma-measure kung ang isang pamilya ay kabilang nga po sa pinakamahihirap. Oo. So pag kunwari gawa yung bahay sa semento, tapos may appliances, pero 10,000 lang daw yung income ng household nila. Well, titingnan din natin, Miss Ricky, kung ilan ba yung miyembro ng pamilya. Yes, titingnan din natin yung kanilang economic conditions. Meron bang nagtatrabaho? Lahat po ba nakapag-aral? Because when you measure yung economic condition, tinitingnan natin yung may basehan din tayo sa pag-measure ng social adequacy and economic sufficiency. So pag ganun, katulad ng example na binigay ko po, kunwari may appliances naman siya, tapos semento, gawa sa semento yung bahay, pero 10,000 lang yung income. Sabi po ninyo, depende sa number of members ng household o bilang ng mga nakatira sa bahay. So ano pong, ilan po dapat? Ano pong measure? Paano po i-measure? Tama po yan. Oo. Lahat ng mga information na nag-gather natin during the enumeration, ipinapasok po natin sa isang system because we make use of the Proxy-Means test. Ito pong Proxy-Means test is a scientific system na siyang magme-measure kung ang yung isang pamilya nga po based on the observable and the gathered information ay magdidictate o kung sila nga po ay ituturing natin na kabilang sa mga pinakamahirap. Grabe pala, mabusisi itong pagse-select ng mga 4Ps. Gumagamit po tayo ng scientific model on this. Oo, pero since mukhang maraming mapapasok under 4Ps, no? Kaya base dun sa mga, naririnig na lang natin na so far. Siguro malaking katanungan, kung marami kaming kasama dyan dapat sa 4Ps, sapat ba ang pondo ng gobyerno? Kami bang lahat ay mabibigyan ng benepisyo? Sigurado ba yan? Well, unang-una, dahil natukoy na natin, sino po ba yung poorest of the poor? Susunod na gagawin po natin para kayo ay mapabilang sa programa, ay titingnan natin kung pasok kayo dun sa eligibility requirements. Okay. Ang eligibility requirements ng 4Ps, dapat po kayo ay may anak 18 years old pababa
o merong ng buntis during the time of the enumeration. So, mga dependents. Oo. Tama po. And of course, titingnan din natin kung kayo po ba ay willing na mag-comply doon sa specific conditions ng program. Naku, may conditions pala. Ano po yung mga specific conditions na yun? Okay, so kung kayo po ay pasok doon sa eligibility requirements ng programa, you will be required to attend to all or comply doon sa mga conditions. Una, ang mga anak po ay dapat nag-aaral o pumapasok sa paaralan at namimit po dapat yung 85% compliance o 85% of the school days dapat po napasukan. Hindi ng bata. absent ng absent, mga kapatid. Tama po. And dapat kayo din po ay nagpapa-check up. Kung may buntis, dapat may prenatal and prenatal monitoring and yung post the postnatal checkups. May libre naman pong ganito Of course, sa mga these barangay. are free sa ating mga barangay health centers. Gayun din po, dapat ang mga bata ay sumasailalim sa growth monitoring. Dapat din po sila ay nag-a-avail ng mga immunization. Again, sa kanila po mga health centers. Libre na naman po yun, Libre diba? po yun, kagaya po ng bakuna. edukasyon. Ngayon, ang mga pamilya o the household head should also be attending yung family development session o yung buwanang pagpupulong o meeting ng ating mga beneficiaries. Dahil hindi lamang po tayo na namumuhunan sa edukasyon at sa kalusugan ng mga bata, but we also empower and promote social behavioral changes amongst our beneficiaries. So kinakapacitate po natin sila, binibigyan natin sila ng mahalagang impormasyon nang sa gayon sila po ay mas maging contributing members of their respective communities and at the same time, mas maging mga mabubuti na mga magulang para sa kanilang mga bata. Oo, so malinaw na malinaw pala, no? Para mapabilang po kayo dito. Kasi may eligibility nga. Kailangan responsible members din kayo ng iyong lipunan, no? Para talagang matulungan, talagang tuloy-tuloy yung tulong. Kasi hindi pwede nga, hindi ka nag-a-attend ng mga meeting, wala kang alam, hindi ka updated dun sa mga dapat mong gawin. Magpapatulong ka, hindi nga naman pumapasok yung anak mo, mga anak mo sa paaralan. So, dapat may ganun. Tama naman yung talagang eligibility. Magkano po ang tulong pinansyal na pwedeng makuha po dito? For example po, unang-una na-mention nyo po yung edukasyon, no? Wag na po tayo mga kapatid dun sa mga bakuna at mga prenatal check-up dahil libre po yun. Pero ito po yung sa 4Ps, pagdating po sa edukasyon, meron pong tulong pinansyal. Pagdating sa kalusugan, meron din pong matatanggap ng tulong pinansyal. Magkano po yung mga yon? Okay, para po dun sa mga 4Ps beneficiaries natin na merong anak na nag-aaral sa elementarya, kapag sila po ay nakapag-comply doon sa conditions, makakatanggap po sila ng 300 pesos kada buwan. Kapag ang anak ay nag-aaral sa junior high school, sila po ay makakatanggap ng 500 pesos kada buwan. Okay. Kung ang bata naman po ay nag-aaral sa senior high school, sila naman po ay makakatanggap ng 700 pesos provided again na sila po ay nag-comply doon sa conditions sa edukasyon. Gayon din po kung sila ay nag-avail noong mga health services at nag-attend ng buwan ng pagpupulong o yung family development session, sila naman din po ay makakatanggap ng 750 pesos. In addition to that, noong 2017 po kasi, provision na yon na dapat din merong rice subsidy yung ating mga beneficiaries. So that's an additional 600 pesos kada buwan. Oo, maliban pa to sa mga kapatid sa mga minention ni ASEC na mga depende on the year level, no? So additional, again, linawin na po natin, additional yung rice subsidy. 600 pesos, tama po ba? Tama po iyan. So again, kung kayo po ay may 3 anak na nag-aaral sa elementarya, ang anak po niyo yan, kada anak ay makatanggap ng 300 pesos. So kung there's 3 of them in a family, that's 900 pesos because 300 times 3, 900. Tapos imumultiply mo ng 2 buwan dahil kada 2 months po yung ating pagbibigay o pagre-release ng mga conditional cash grants. At linawin lang din po natin, Asek. By the way, mga kapatid, kung kayo ay kakatune in lang, no, ako po si Chicky Verhel, ito po ang Sagot Kita. At kasama po natin ngayon si Asek Irene Dumlao ng DSWD. So, Asek, linawin lang po natin sa kanila, no, kasi sinabi nyo na talagang kailangan mag-comply dun sa mga requirements. Kapag hindi po nag-comply, kunwari once, may warning ba o talagang, naku, out ka na? Well, unang-una, kapag hindi po kayo nakapag-comply sa conditions ng program, hindi nyo po matatanggap yung corresponding cash grant. Oo. Okay? And kung halimbawa, kayo naman po ay
consistent, na hindi nakakapag-comply doon sa conditions. Yun, oo. Ang ginagawa po natin, following po the rights-based approach, pinupuntahan ng ating mga social workers, ng ating mga case managers, yung ating pong mga 4Ps beneficiaries. Because may iba't iba po yung kadahilanan kung bakit ang isang pamilya o isang individual ay hindi nakakapag-comply. Maari pong may pinagdadaanan na mga difficulties or probably challenges in their respective lives or in their respective families. Kaya kinakailangan po nating puntahan. Kaya po ginagamitan ng case management. This is a tool of our social workers na siya namang gagabay at tutulong sa ating mga program beneficiaries nang sa gayon sila ay patuloy at magpatuloy bilang mga program beneficiaries ng ating pong programa. Because one of our aim nga po is to really help and address the intergenerational cycle of poverty. So in order to reduce poverty incidence in this country, dapat po holistic yung ating approach at yung pag-treat natin ng ating mga beneficiaries are really yung sinitiyak natin na comprehensive yung ating pong approaches. Very very nice actually, no, in theory, and talagang nai-implement na naman talaga to. Speaking of implementation, ASEC, no, syempre nagbabago naman yung mga conditions ng ng ating mga 4Ps beneficiaries or yung mga eligible dito. Everyone po natin binabago yung listahan ng mga 4Ps ASEC para dun sa mga, baka ngayon ay medyo umaasenso na sila, hindi na tatanggap ng 4P, hindi na 4P beneficiary. Okay. Or yung iba, eligible na sila. Okay. Everyone po natin parang kumbaga nire-refresh yung listahan. Okay. Unang-una po, batay doon sa 4Ps law, sinasabi po doon ng isang beneficiary ng program ay mananatili for 7 years. Okay. Sila po ay ating pong tutulungan for 7 years. However, sinasabi rin po sa batas na kung halimbawa nakikita natin based on the administration of the social welfare and development indicators na hindi pa po nag-i-improve yung kanilang level of well-being, maaari silang magpatuloy pa beyond that 7 years provided na ito ay inaproba ng National Advisory Council or Committee ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. But, tama po yung nabanggit nyo. Meron din naman po tayong mga 4Ps beneficiaries na talagang nag-i-improve yung level of well-being dahil meron na pong nakapagtapos na mga anak at nakapag-trabaho na at nakaka-contribute na doon sa kanilang pamilya. Oo. Really, we're really pleased and really proud to say na dito sa program, we have witnessed children graduating from college. Marami po dyan, may nag-graduate as summa cum laude, magna cum laude, and cum laude. And they've also aced licensure examinations. Meron po naging mga top-notchers sa licensure examination. Ganyan din po. In other examinations. And nakikita din po natin na meron din po nakakapagtrabaho na meron nga rin po sa loob ng ating kagawaran sa DSWD, nakakapasok na rin po. But ito po yung nakikita natin ng mga developments sa isang pamilya that contributes in the improvement in the level of well-being. So, we administer yung nga pong tinatawag natin na social welfare and development indicators that measures yung social adequacy and economic sufficiency ng isang household beneficiary. From there, makikita natin kung nag-improve nga yung level of well-being at sila maituturing na self-sufficient. Dahil kung sila po ay self-sufficient na, maaari na po natin silang i-endorse sa kanilang mga local government units dahil maaari na po silang mag-graduate o mag-exit dun sa programa. Diba? In addition to that, meron po mismo nagvo-voluntary exit na. Sila na po mismo ang lumalapit sa DSWD at nagmo-manifest. Okay, oo, sabi nila, baka yung slot po namin, pwede nang ibigay sa iba. Wow. Dahil kami po, ina-admit namin, malaki na ang naitulong ng programa at maaari na po kaming mag-exit. Oo, can you imagine kung hindi tinulungan yung mga yun? Meron palang mga SUMA, mga valedictorian, mga nagtatop sa mga bar exams. Can you imagine kung hindi natulungan? Pero so very good po ang DSWD po dyan. Pigain na po natin itong 4Ps, ASEC. Ano pa yung ibang mga benepisyo under 4Ps?
Okay. Gaya nga po ng nabanggit ako, sila ay tumatanggap ng mga conditional cash grants under the education grant and under the health grants and of course yung dun sa family development session with their attendance to FDS, and nakakatanggap rin po sila ng additional rice subsidy. But one of the exit strategies of the program, ito po isa sa mga strategiya na para matiyak natin na mag-improve yung kanilang level of well-being, ay yung pag-infuse nung Sustainable Livelihood Program. This Sustainable Livelihood Program is isa na naman po sa mga programa ng DSWD na naglalayon na improve yung capital assets ng ating pong mga kababayan by helping them, capacitating them, nang sa gayon sila po ay makapag-enter into maari pong micro-enterprise development, maliit na negosyo, or papaari naman po silang matulungan din para sila ay makapasok sa isang trabaho. So, kung gusto nila pong pumasok sa trabaho, maaari natin silang tulungan for skills development, tulungan sa mga requirements para po sa kanilang pag-apply sa trabaho. At kung sila naman po ay gustong magtayo ng maliit na negosyo, bibigyan rin natin sila ng seed capital fund. Oo, so bibigyan na kayo ng pondo para sa inyong negosyo. Pero maliban dun sa pondo, may training din po ba particular dun sa negosyo na gusto nilang pasukin? Kasi syempre, iba ang skill set. Pag, kunwari, magtatayo ka ng sari-sari store, iba yung skill set dun sa, ewan ko, magbebenta ka ng kotse or something. Pero hindi naman, iba pala to kasi employee ka pag ganun eh. Pero kunwari, magtatayo ka ng sari-sari store, may specific skill sets yun, di ba? Kailangan mo malaman, unang-una, paano mag-inventaryo, di ba? Yung mga ganong skill set. So, meron po bang training din? Tama po. Meron din yan. Kaya nga, kasi sabi nga din natin dito sa Sustainable Livelihood Program, it's a capacity development activity or program of the DSWD. Isa sa mga isinasagawa nating activities, because nga ang SLP is an exit strategy for 4Ps beneficiaries. Meron sa family development sessions pa lang, kinakapacitate na natin, binibigyan na natin ng impormasyon, itong ating mga beneficiary. Isa na nga po dyan, financial literacy. So, tinuturuan natin sila paano po ba mag-manage ng kanilang mga resources nang sa gayon kapag sila ay papasok sa negosyo, somehow meron silang idea, simple bookkeeping, gawa ng kanilang mga simple na mga financial instruments or documents. Nang sa gayon nga po kapag sila ay magdinegosyo na at pumasok nga po sa sa ating Sustainable Livelihood Program, somehow capacitated na sila. Now, nabanggit ko na it's an exit strategy. So sa SLP, prioridad po nalaga natin ang mga 4Ps beneficiaries kasi naniniwala po tayo na upang maiwasan na mag-slide down into poverty ulit yung ating mga 4Ps beneficiaries, dapat talaga magkaroon ng sustainable livelihood activities. Pag na-mention nyo na rin po, ASEC, 4:33 po ng hapon mga kapatid, kausap po natin ngayon, si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. So, ASEC, na-mention nyo na po na iwasang mag-slide down back into poverty o bumalik sa kahirapan, mga kapatid, So, kapag ganun po ay bumalik sila sa kahirapan, may second chance po ba na papasok ulit sa 4Ps? Well, of course, yan ay titingnan natin, magkakaroon uli ng assessment, but ito nga po yung tinitiyak natin na sana hindi nga po mangyari. Kaya kapag sila po ay nakita na natin na nag-improve yung level of well-being, self-sufficient na, ini-endorso natin sa kanilang mga respective local government units. And when we do that, yung pong mga case study reports nila ay atin rin pong tino-turn over para makita natin yung treatment plan for each beneficiary. So, makikita ano ba yung mga interventions nang na-provide. Kung halimbawa sila ay nabigyan ng SLP, nabigyan sila ng training, ano yung pwede pa na maidagdag na tulong. Because iiwasan talaga natin na sila nga po ay mag-slide down to poverty muli. Dahil alam naman po natin, napaka-vulnerable po ng mga conditions na mga ito, especially kung nagkaroon ng disasters or any other emergencies, they will be disproportionately affected. Kaya talagang dapat makapacitate natin sila para mas maging resilient and ma-reduce yung kanilang vulnerabilities. Bago po tayo mag-break, ASEC, isang tanong pa po, dito sa mga, balita ko yung mga cash grants, ay kasi may inflation tayo, di ba? Ay meron daw push na itaas yung cash grants
advance ng 4Ps. Yun, dahil nga po sa inflation. Kamusta po ito? Yes. First quarter of this year, nagkaroon ng pagpupulong ang ating DSWD Secretary Rex Gatchalian with President Bongbong Marcos Jr. na kung saan tayo nga po ay nagpresenta nitong 4Ps program, and one of the directives that was given to the department ay makipagdialogo o makipag-usap sa NEDA at sa PSA nang sa gayon ma-determine natin yung mga matrices, indicators para ma-future-proof natin yung ating mga cash grants na ibinibigay sa mga 4Ps beneficiaries. Sa talakayan po na iyan, titingnan natin papaano po ba makaution itong mga tinatanggap ng mga beneficiaries natin from the effects of like inflation. Gayon din po, may parallel effort din sa Kongreso to amend the provisions of the 4Ps law, na kung saan isa sa mga rekomendasyon o panukala ay increase nga po yung cash grants. Maganda. Maganda kung ganun, mga kapatid, lalo na sa mga 4Ps beneficiaries. Sa puntong ito, mga kapatid, kung kayo ay may mga tanong o nais idulog, join na po sa ating discussion online, no? Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Ulitin ko lang po, 8631-5788 or 8631-6674. Huwag bibitaw, mga kapatid, dahil magbabalik ang programang Sagot Kita. Nagbabalik ang programang Sagot Kita kasama ang inyong lingkod, Chicky Verhel po, mga kapatid. Ang ating question of the day, paalala ko lang po sa inyo, may problema ka ba sa iyong benepisyo mula sa DSWD? Pwede pong tugunan yung mga yan dahil nandito po kasama po natin si ASEC Irene Dumlao ng DSWD. Live na live po siya sa studio, mga kapatid. Again, ASEC, ayan, dito na po tayo. So, aabusuhin na po namin kayo sa aming mga katanungan. Ito po, ASEC, hingi po kami ng update. Kanina po, mga kapatid, napag-usapan namin ni ASEC yung 4Ps tsaka yung mga beneficiaries at kung ano yung mga kailangang, yung mga eligibilities, ganyan. Pero ngayon, food stamp naman ang pag-uusapan natin. Hingi po kami ng update dun po sa food stamp. Ito yung pagbibigay ng assistance through electronic benefit transfer cards. So, ang pagkakaintindi ko dito sa electronic benefit transfer cards ay hindi yung yung magmaya sila o mag-GCash sila, pero sila, binibigay ito ng DSWD sa beneficiary. Tama po ba, ASEC? Tama. Yan, Ms. Chicky. Ang Walang Gutom 2027 o the DSWD Food Stamp Program is another social protection program being implemented by the DSWD. Na ang objective naman po nito ay reduce yung incidence ng involuntary hunger and malnutrition. So sa pamamagitan nga po ng programa, tayo ay magbabahagi ng food assistance through the electronic benefits transfer card na maglalaman ng 3,000 pesos worth of food credits na siyang gagamitin ng ating mga beneficiaries na pambili ng kanilang mga food requirements. But bago po nila matanggap itong 3,000 pesos worth of food credits, sila ay kinakailangang mag-attend ng mga nutrition education sessions. Ay, dapat. Dapat po maturuan natin sila na mag-prepare ng masustansya, mura at masarap na pagkain. Oo. So, itong 3,000 po na makukuha nila, na benefit or food benefit. Tawagin na natin food benefit dun sa electronic cash transfer. EBT. Itong 3,000 na ito kasi syempre may ibang pamilya, 2 lang sila o 3 lang sila, may ibang pamilya, 6 sila. Paano po yan? Kasi kung ganon, medyo hindi fair, di ba? 3,000 para sa pamilyang 3 lang sa household. Sa isang household, 6. Pero 3,000 lang. Paano po, how does it work po? Okay. Unang-una, paano po ba tinutukoy yung mga beneficiaries ng Walang Gutom 2027? Again, babalik tayo dun sa DSWD, National Household Targeting System for Poverty Reduction, o yung ating, again, listahanan. Dahil ating pong listahanan ay nag-reveal na meron pong 1 million na mga households na kabilang dun sa mahihirap, na tina-classify as food poor. Yung hindi po talaga kayang ma-provide yung pong kanilang pangangailangan sa pagkain. So, sila po yung ating pong natukoy for this program at gaya ng nabanggit ko, nag-a-attend sila ng nutrition education sessions na kung saan tinuturuan nga po natin sila na mag-prepare
ng mura, masustansya at masasarap na pagkain. So, itong 3,000 pesos worth of food credits ay karagdagan po na assistance o karagdagan o an augmentation to what they are currently receiving, no, based doon sa kanilang maybe economic activities. Okay. At doon sa nutrition education sessions, tinuturuan natin sila paano ba mag-budget nung kanila pong pera. No? Papaano po ba nila, tama yung nabanggit nyo, papaano po ba sila makakapag-prepare ng pagkain that will sustain the needs of all the members ng kanilang household using the limited resources that they have. Hindi naman po kinakailangan na masyadong mahal o expensive yung kanilang pong pagkain. Dahil through this partnership that we have done with the National Nutrition Council and of course the DOST, natutukoy natin ano po ba yung magiging sapat na pagkain para sa kanila that it will also address yung kanilang nutritional requirements. Alam ko po ay nag-pilot implementation na ito, no? If I'm not mistaken, 6 months, 1 year ago ba? Something like that, no? Kamusta po ang pilot implementation natin? And para lang po malinaw, para hindi nakakalito, how long na po ba yung pilot implementation natin? Tama po iyan. Ang ating pilot implementation ay nag-umpisa last year. Nag-umpisa po tayo sa Tondo, Manila, na sinundan ng implementation sa Dapa, Siargao, and then sumunod yung San Mariano, Isabela, Garchitoorena, Camarines Sur, and then Parang, Maguindanao. Batay po doon sa ating pilot implementation, nasa 2,366 na mga household ang ating natukoy po at atin nga pong nabibigyan ng tulong under the food stamp program. So, from this pilot implementation, nakita natin kung gaano po ba kalaki yung naiambag o naitulong nito para sa ating mga kababayan. Para nga po maibigay yung kanilang pangangailangan sa pagkain and of course, yung kanilang nutritional requirements. Because of the issuance of the Executive Order number 44 ng Office of the President, natukoy na itong Walang Gutom as a flagship program of the Marcos Jr. Administration. At siya po ang naging kadahilanan sa pag-scale up ng programa. So, this year, the second semester of this year, mag-i-expand yung programa, mag-scale up to cover 300,000 household beneficiaries in 21 provinces in 10 regions across, dito sa ating bansa. Okay. Alam ko, ASEC, isa sa mga goals nito, no, kaya tayo magbibigay ng food stamps ay para makapagtrabaho ng maayos yung ating mga beneficiaries para malusog sila. Kayang-kaya nilang gumawa ng mga trabaho nila ng maayos, no? So, ibig sabihin, kailangan nilang kumuha ng certificate, siguro na, bilang na itong mga to sa workforce. Kaya pwede talagang tumanggap ng food stamp. Tama po ba, Asek? Tama po yung nabanggit nyo, no, Ma'am Chiki, na hindi lamang po kasi natin binibigyan ng pagkain o ginagabayan yung ating mga beneficiaries para matugunan yung pangangailangan sa pagkain and of course, reduce malnutrition. But, tinutulungan din po natin sila para eventually sila ay maging productive members of their respective communities. Dahil sabi nga po natin, ang isang individual kung malusog, healthy, siya po talaga ay makakapagtrabaho. This is actually one of the conditions of the program na hindi lamang po tayo tatanggap, hindi lang po tayo mag-a-attend ng nutrition education sessions and then tatanggap ng food credits in our redemption activities, but dapat po kayo rin ay mag-attend noong mga orientation, skills development activities na isinasagawa naman in partnership with TESDA. And then, meron din tayong isinasagawa na tinutulungan natin sila para makapaghanap ng trabaho. In fact, dito sa ating isinagawa na pilot implementation, meron po tayong mga tinulungan makapasok doon sa mga employment opportunities. And nakakatuwa po na yung pong mga beneficiaries na nagabayan natin at pumasok sa mga job fairs sa kanilang mga respective localities, meron po dyan mga na-hire on the spot. So, iyan po yung isa talaga sa mga tinitingnan natin. Not only is this a program that addresses yung pong
problema sa hunger, but also on the malnutrition, but also, sabi ko nga po, tinutulungan talaga natin sila para makapaghanap din ng trabaho. Ang ganda, may vision talaga mga kapatid. Para sa mga kaka-tune in lang, no, ako si Chicky Verhel, ito ang programang Sagot Kita. At kausap po natin ngayon si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. ASEC, full implementation na daw itong food stamp program by July. No? So, in a few days, June na. So, pwede na masasabing next month. Anong preparations ang inihahanda po ninyo? Tama po iyan. This second semester of 2024, mag-uumpisa po tayo doon sa scale-up ng program implementation na kung saan nga po, we will now be covering 300,000 households in 21 provinces and 10 regions. Sa kasulukuyan, nakapag-hire tayo ng additional personnel. Na-create din yung National Program Management Office ng Walang Gutom 2027 o the Food Stamp Program. At isinasagawa na po natin yung validation doon sa mga regions na natukoy for the scale-up implementation. So ito pong mga na-hire nating mga personnel, nandun na po sila sa baba, nakipag-coordinate sa mga barangay local government units. Tinitingnan kung ito po bang household na kabilang doon sa listahanan ay nakatira pa rin po doon sa barangay na iyon. At tinitingnan din kung ina-establish po yung kanilang mga identities, humihingi po ng mga karagdagang impormasyon. Nang sa gayon nga po, when we do the scale-up implementation by July ay nakahanda na po lahat ng mga sistema natin. Oo. Mukhang kasi marami talagang, may mga process, maraming documentation, gano'n na kailangan, bago talaga matanggap itong, not just 4-piece, but itong food stamp program, meron po bang mga common na nagiging problema pagdating dito sa, lalo na during your observation, sa pilot implementation nitong food stamp program, meron bang common problems or common questions or common na mga obstacles na talagang lagi talaga tong narinig po ninyo, baka po gusto nyo pong i-address? Well, kami po sa Department of Social Welfare and Development, naniniwala po na lahat ng mga challenges or obstacles are actually opportunities. Kung kaya nga po, when we do the validation at ina-identify po natin yung ating mga prospective beneficiaries, isa po sa mga nakikita natin ay yung kakulangan po ng identification documents para sa ating mga beneficiaryo. But sabi ko nga po, this is an opportunity. Kaya nga po, ang DSWD has partnered with the Philippine Statistics Authority, the PhilSys in particular, nang sa gayon, kapag po in-register natin yung mga beneficiaries natin, nai-issuehan na rin sila ng PhilSys ID. So ito po yung ating partnership with PhilSys, nang sa gayon nga po, mai-issuean din ng identification documents ang ating pong mga beneficiaries. Napaka-exciting itong mga topic na ito, 4-piece tsaka itong food stamp program, dahil nga maganda talaga yung vision. At mabuti na lang nandito kasama natin si ASEC Irene Dumlao. Mga kapatid, meron kayong mga tanong, i-post po ninyo sa ating Facebook page dyan sa Radio 5, 92.3 Radio 5 True FM. Magbabalik po kami dito sa Sagot Kita. Totoong usapan, totoong buhay. 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Kita sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo. Welcome back po sa programang Sagot Sagot Kita. Humahalili para kay Cheryl Cosem. Ako po si Chicky Verhel and kasama ko po ngayon live sa booth si ASEC, DSWD ASEC or Assistant Secretary Irene Dumlao. Pinag-uusapan po namin itong food stamp program, no? ASEC, may mga magiging pagbabago ba sa disenyo ng programa nitong food stamp program now na nakaset na ito for full implementation?
Miss Chiki, wala pong pagbabago no doon sa design ng programa. In fact, all systems go na po for the scale-up implementation ng Walang Gutom 2027. Gaya ng nabanggit ko, of course, our beneficiaries will be enrolled in the program. They will be required to attend nutrition education sessions prior to receiving yung 3,000 pesos worth of food credits. Gayon din po, they will be required to join activities conducted by TESDA para po ma-improve yung kanilang mga skills nang sa gayon sila po ay matulungan na makapaghanap ng kanilang pong mga trabaho and become productive members of their respective communities. But we understand, Ms. Chiki, na meron din pong isinusulong sa Kongreso na panukala para po ma-institutionalize yung implementation ng Walang Gutom 2027. Tayo naman po ay sumusuporta dito sa panukala na ito, being the lead in social protection. Malaking bagay po kung maging regular na programa ito ng DSWD. There are also recommendations on how the program will be implemented dito sa panukalang batas. But titingnan po natin, susubaybayan po natin at magpa-participate tayo sa mga isasagawa ng mga konsultasyon o dialogo because again, this is an important development for the DSWD. Yes, ipagdasal po ninyo ito, lalo na ang success po ng programang ito. Asek, meron po tayong mga katanungan mula sa ating mga netizens. Unahin ko na po si Maria Lourdes Nercua. Bakit po kaya dito sa amin sa Cainta, wala pong pa-food stamp? Gusto ko din sana pong maisama sa 4-piece din. Okay. Again, kung gusto nyo pong mapasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming pong satellite offices or maaari naman po kayong makipag-ugnayan sa DSWD through our official communication platforms at DSWD Serves. Maaari pong ma-verify natin kung kayo po ay kabilang dun sa listahanan or the National Household Targeting System for Poverty Reduction para matukoy kung kayo nga pa ay kabilang sa poorest of the poor. At titingnan din po natin kung kayo po ba ay may anak 18 years old pababa. Dahil again, ulitin natin yung eligibility requirements ng programa. Now, dun sa food stamp program, natukoy po kasi yung pilot implementation areas using several parameters. Yung pong area in a highly urbanized city na marami po talagang mahihirap. Natukoy din po yung area na disaster prone. Natukoy din po yung area that is affected by a crisis or yung mga internal conflicts, So, iba-iba po yung mga parameters na ginamit natin. Nevertheless, when we do the scale-up implementation, titingnan natin, kung kabilang nyo po yung lugar nyo sa ating pong karagdagang areas. Malinaw na malinaw po. Eto, meron po tayong katanungan mula kay Ronald Tumbaga. Thank you by the way, sa pag-tune in. Sabi ni Ronald Tumbaga, salamat po at nationwide ang food stamp. Sana ay makarating din po naman sa aming sambahayan ang ayuda ng gobyerno rito sa Olongapo City. Baka may comment po kayo patungkol dito, Yusek. Again, Asek yes. pala, sorry. Titingnan po natin doon sa mga areas na sakop nitong ating scale-up implementation if yung pong mga lugar nyo ay kabilang doon sa mga natukoy. Okay. Si Ramel Maluto, magandang hapon, Ma'am Chiki Verhel. Ako po ay isang orthopedic disability, 48 years old na siya, Asek, Qualify ba ako sa program ng DSWD na makatanggap ng food stamp? Again, titingnan po natin kung kayo po ay kabilang doon sa bottom 1 million of our population. Ibig sabihin, kayo po ay talagang kabilang doon sa pinakamahihirap. And then, titingnan din po natin kung yung pong lugar po nyo ay kabilang doon sa areas for the scale-up implementation. Oo. So, saan po nila, kunwari, hahanapin online or pwede bang magtanong sa barangay? Kunwari, eligible ba ako para dito sa 4-piece or sa food stamp? Alam po ba ng mga barangay yan? Kayo po ay hinikayat na makipag-ugnayan sa mga DSWD field offices and get in touch with the department through our official communication platforms at DSWD Serves. Ms. Chiki, would like to take this opportunity to remind yung pong
publiko na ang official communication platform ng DSWD, it can be in Meta, it can be in Instagram, it can be in X. Ito lamang po yung at DSWD serves. And our official website is www.dswd.gov.ph. Hinihikayat po kayo na dun lamang po makipag-ugnayan because there are a lot of impostor accounts pretending to be the DSWD, but kayo po ay ililid sa isang link na kung saan yung pong inyong sensitive and personal information ay maaari pong hingin at that would put you in risk po. So kung kayo po ay may katanungan, mas mabuti po na yung aming mga official communication platforms ang inyo pong puntahan. Ito siguro room for one more question, no? Sabi ni Rosalina Dalangin, bakit ako hindi pwede sa 4P? Solo parent daw siya, kasambahay. 7,200 ang sahod kada buwan. 4 po ang anak niya. Lahat nag-aaral naman daw. Wala po kami bahay, nakikitira lang sa amo ko kasama mga anak. May anak po ako PWD. Maintenance na 3K kada isang buwan ng gamot. Oo nga naman, tapos less than 8,000 pang kinikita kada buwan. Yes. Para po dito sa ating kababayan na nagpahatid ng impormasyon, again, kayo po ay maaaring makipag-ugnayan sa DSWD through the platforms that I've earlier articulated para sagad makita kung kayo po ba ay kabilang doon sa listahanan. And batay naman po doon sa impormasyon na initial nyong ipinahatid, we could assess you para makita natin kung pwede po kayong ma-enroll sa programa. Isa pa pong katanungan mula kay Divina Sese. Baka po masagot po ninyo, ako po ay PWD at senior na pero di po ako makakuha ng ID ko kasi wala po akong birth certificate po. Ano po ang gagawin ko? Okay, mangyari lamang po na makipag-ugnayan sa inyong Office of the Senior Citizens Affairs, sa inyo pong local government unit or sa inyo pong local social welfare development officer. Dahil maaari po kayong gabayan kung ano yung mga information or documents na maaari po nyong ipresenta para kayo po ay ma-issuehan nga po ng Senior Citizen ID. May nagtanong dito pero ako na siguro sasagot dito, si Lyra Santos. Sabi niya, paano po gagawin kung hindi pa rin po nakakuha ng payout? Siguro pumunta po kayo sa closest or nearest, pinakapalapit po na DSWD office, no? So siguro magpapasalamat na po kami sa puntong ito, Assistant Secretary or DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Maraming salamat kahit nag-antay po kayo at talagang ang dami naming impormasyon po na nakuha po sa inyo. Thank you po, ASEC. Maraming salamat din po. At dyan nagtatapos ang isang oras na tanungan at sagutan. Magsama-sama tayo ulit bukas o kayo ni Cheryl Cosim po mga kapatid. 4:00 hanggang 5:00 ng hapon dito sa programang Tulay Nyo sa Serbisyo Publiko. Ako si Chicky Verhel, sagot kita.